لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang huling paksa ng ating aklat na Al-Aqidatul Muyassara, ang paniniwalang pinagaan. Sa paksang ito ay winawakasan ng may akda ang aklat na niyang ito ng paksang pinakamahalaga, paksang marami po ang nangaligaw at maraming pananaw ang nalihis ng landas. Ang paksang ito ay nakaugnay pa rin sa mga paksang paniniwala, paksa ng akida, ang paksang ad-dino wat tariqa, ang relihiyon at ang pamamaraan. Mga kapatid, batid nating lahat at sinasampalatayanan bilang mga Muslim na kung saan nilikha ni Allah ang mga nilikha dahil sa isang layunin at hikmah na dakilang karunungan. At ito ay ang pagsasakatuparan ng dalisay na paglilingkod, pagpapakaalipin at pagsamba kay Allah, gaya ng sinabi ni Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ako lumikha ng jin at tao kundi upang sumamba sila sa akin. Upang may sakatuparan ang layuning ito ay pinadala ni Allah ang mga sugo niya at ibinaba niya ang mga banal na kasulatan na kung saan sinabi ni Allah, walqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Talagang ang nagpadala kami sa bawat umma ng isang sugo na nagsasabi, sumamba kayo kay Allah at umiwas kayo sa taghut. Taghut, nagdidiyos-diyusan o mga huwad na Diyos. Ang ating binasa ay Suratul Nahl number 36. Sinabi pa na Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Hindi kami nagsugo bago mo pa ng anumang sugo malibang nagkasi kami sa Kanya na walang Diyos kundi ako, kaya sumamba kayo sa akin. Al-Anbiya, ang bilang ng talata ay 25. Lahat ng mga propeta ay nangaral sa mga pamayanan nila na nagsasabi, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. O mga kababayan ko, sumamba kayo kay Allah, walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. Ito ay Al-Mu'minu number 23. Binanggit ni Allah ang pangangaral at paanyayang ito sa marangal niyang aklat, ang Quran, na ito po ang ipinangaral ni na Nuh o Nuwi, Hud, Saleh at Shu'aib. At ang dalisay na tauhid at pagwawaksi ng shirk o pagtatambal, ito po ang pundasyon ng pangangaral ng mga propeta. Walang pagkakaiba-iba sa mga propeta tungkol po sa pundasyong ito. At ang batayan nito ay ang hadith na Hasan na inulat ni At-Tirmidhi na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairu du'ai du'a'u yawmi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ang pinakamainam na panalangin ay ang panalangin sa araw ng Arafah. At ang pinakamainam na sasabihin ng sinuman na sinabi ko at sinabi ng mga propetang nauna sa akin ay la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nang ibig sabihin, walang iba na nararapat sambahin maliban lamang kay Allah na walang katambal, ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa Kanya ang papuri.
at siya sa bawat bagay ay may kakayahan. Dahil dito, lahat ng mga propeta ay naglinaw ng katotohanan ito. Nang ipinangaral nilang lahat ay isang mensahe. Ang pundasyon o saligan ng ipinangaral nila ay isa. At ito ay ang paanyaya tungo sa iisang din na Islam. Pinatunayan nilang lahat ito sa pamamagitan ng kanilang akida o paniniwala, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, at sa pamamagitan ng tahasan nilang salita. At ang pundasyong ito na paanyaya tungo sa tauhid na dinul Islam o relihiyon ng Islam ay simulaing kumun na napagkasunduan ng lahat ng mga propeta. Subalit mayroon silang pagkakaiba po sa mga alituntunin at batas. Mga batas ng ibadat at mga batas ng muamalat. Kung patungkol sa batas ng mga pamamaraan ng mga ibadat ay magkaiba. At mga batas ng muamalat, ang muamalat, lahat ng mga aspeto ng buhay ng tao ay mayroon pong batas na ibinaba ang Diyos sa bawat propeta at iyon ay magkakaiba-iba sa bawat propeta. Pero gusto natin pagdiinan na ang nag-iisa nilang mensahe ay kumilala at sumamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Sumamba ng taos-puso, dalisay ng walang bahid ng anumang mga pagtatambal. Ito yung tinatawag na dinul Islam o relihiyon ng Islam. Kaya naman ang mga tagasunod ng Torah at Ebanghelyo, bago pa mapawalang bisa ang mga batas nito o bago pa nabago ang mga kasulatang ito, sila ay mga Muslim na makatotohanan. Ibig sabihin, ang mga tagasunod ng Ebanghelyo at Torah, Islam ang kanilang relihiyon na sinusunod na nasa pananampalataya ng propetang si Ibrahim a.s. na ayon sa Quran, pananampalatayang Al-Hanafiyah. Ang Hanafiya o Hanif na sinasalin nating makatotohanan, ito ay ang pananampalatayang pagwawaksi ng anumang uri ng pagtatambal at pagkiling sa dalisay na tauhid. Gaya ng sinabi ni Allah, wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyima. Ang salin ng ating binasa sa Al-Bayyinah number 4 at saka 5 ang bilang ng talata. Hindi nagkawatak-watak ang mga binigyan ng kasulatan kundi nang matapos na dumating sa kanila ang malinaw na patunay. Hindi sila inutusan kundi upang sumamba sila kay Allah bilang mga nagpapakawagas sa kanya sa relihiyon, bilang mga makatotoo, mga hunafa. Hunafa, ibig sabihin, nabanggit na natin, na ito ay ang pagwawaksi ng pagtatambal at pagkiling sa tauhid o pagkilala at pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos lamang. At ang tinutukoy dito na hunafa o makatotohanan ay ang relihiyong Islam. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Magpanatili sila ng pagdarasal at magbigay sila ng zakat. Iyon ang relihiyon ng pagka-matuwid. Wa dhalika dinul qayyimah. Ang salita dito ni Allah na hunafa na ating salin bilang mga makatotohanan o mga makatotoo na ang tinutukoy ay Islam na pananampalataya ni Propeta Abraham, ama ng pananampalataya, kung saan sa huli ng aya na ito, wadhalika dinul qayyimah. Iyon ang relihiyon ng pagkamatuwid na ang tinutukoy ay ang dinul Islam, relihiyon ng Islam. Sinabi ni Allah tungkol kay Nuh alayhis salam bilang paglilinaw na ang relihiyon nito ay ang Islam. Sinabi ni Allah, fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ngunit kung tumalikod kayo ay hindi ako humingi sa inyo ng anumang pabuya. Walang iba ang pabuya sa akin kundi nasa kay Allah. Inutusan ako na ako ay maging kabilang sa mga Muslim. Ito ay sa Yunus number 72.
Sinabi dito ni Noe o Noah na inutusan ako na ako ay maging kabilang sa mga Muslim na maging kasapi ng relihiyong Islam. Kaya hindi naman tungkol kay Abraham a.s. na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. Siya ay humalal sa inyo at hindi siya naglagay sa inyo sa relihiyon ng anumang pagkaasiwa. Bilang pananampalataya ng ama ninyong si Abraham, siya ay nagpangalan sa inyo na mga Muslim. Ito ay sa Al-Hajj number 78. Sinabi pa na Allah tungkol sa kanya, alayhis salam, at mga supling niya. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى به إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. Banggitin noong nagsabi sa kanya ang Panginoon niya, Aslim, mag-Muslim ka. Ay nagsabi siya, nag-Muslim ako sa Panginoon ng mga nilalang. Nagtagubili niyon si Abraham sa mga anak niya at si Yaqub, o mga anak ko. Tunay na si Allah ay humirang para sa inyo ng relihiyon. Kaya huwag nga kayong mamatay bilang habang kayo ay mga Muslim sa Kanya. O kayo ba ay mga saksi noong dumating kay Yaqub ang kamatayan, noong nagsabi siya sa mga anak niya, ano ang sasambahan ninyo matapos ko? Ay nagsabi sila, sasambahin namin ang Diyos mo at ang Diyos ng mga ninuno mong sina Abraham, Ismail at Isaac, nag-iisang Diyos, at kami ay sa Kanya ay mga Muslim. Bilang 131 hanggang 133 ng Al-Baqarah ang ating binasa. Itinuturo ng mga talatang ito na ang pagmumuslim o pagsapi sa Islam ay ang pagsamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos ng walang katambal, at ito ang kahulugan ng Islam na ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Ito yung pangkalahatang pakahulugan ng Islam. Sinabi din ni Allah bilang paglilinaw sa relihiyon ni Ibrahim a.s. o Abraham, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Hindi nangyaring si Abraham ay isang Hudyo ni isang Kristiyano, subalit siya noon ay isang makatutuong Muslim, Hanif. At hindi siya naging kabilang sa mga tagapagtambal kay Allah. Sa mga salitang ito, hindi naging kabilang sa mga tagapagtambal. Ibig sabihin, hindi siya naging Kristiyano at mga musyrik na pinagdidiinan dito sa aya na sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Christianity at Judaism ay nahulog na sa pinakamabigat na kasalanan na iyon nga ang pagtatambal o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa pagpapatuloy ng aya, tunay na ang pinakamalapit sa mga tao kay Abraham ay talagang ang mga sumusunod sa kanya, ang propetang ito at mga sumasampalataya. Si Allah ay ang katangkilik ng mga mananampalataya. Ito ay sa Surah Ali Imran, number 67. At kabilang po sa dua o panalangin ni Ibrahim at Ismail bilang pagpapatibay at pagtitiyak sa katotohanan ito na pinakadakila nilang kalagayan at oras. Sinabi ni Allah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
innaka antat tawwabur rahim. Ang salin, banggitin noong nag-angat si Abraham ng mga pundasyon ng bahay at si Ismail ay dumalangin siya, Panginoon namin, tanggapin mo mula sa amin. Tunay na ikaw ay ang madinigin, ang maalam, o Panginoon namin, at gawin mo kami bilang mga Muslim sa iyo at mula sa mga supling namin bilang umma na Muslima sa iyo. Ipakita mo sa amin ang mga pamamaraan ng pagsamba namin at tanggapin mo ang pagbabalik loob namin. Tunay na ikaw ang palatanggap ng pagbabalik loob, ang maawain. Al-Baqarah 127 ang aya. Sinabi rin na Allah tungkol kay propeta niyang si Lot, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kaya nagpalabas kami ng sinumang dati ay naroon kabilang sa mga mananampalataya. Ngunit wala kaming natagpuan doon maliban sa isang sambayanan ng mga Muslim. Ito ay sa Ad-Dariyah 35 at saka 36. Sinabi rin ni Allah tungkol sa propeta niyang si Yusuf o Joseph alayhi salam, Rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hiqni bis salihin. Panginoon ko, nagbigay ka nga sa akin ng bahagi ng paghahari at pagtuto at nagturo ka sa akin ng bahagi ng papapakahulugan sa mga panaginip. Tagapaglalang ng mga langit at lupa, ikaw ay katangkili ko sa mundo at kabilang buhay. Magpapanaw ka sa akin bilang Muslim at magpasama ka sa akin sa mga matutuwid. Ito ay sa Surah Yusuf 101. Sinabi rin na Allah tungkol sa propeta niyang si Musa o Moises alayhis salam, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Nagsabi si Moises o mga tao ko, kung nangyaring kayo ay sumampalataya kay Allah, sa kanya kayo manalig kung kayo ay naging mga Muslim. Number 84 ang aya sa Surah Yunus. Sa isa pang aya, Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Panginoon namin, magbuhos ka sa amin ng pagtitiis at magpapanaw ka sa amin bilang mga Muslim. Ito naman ay sa Al-A'raf number 126. Gayon din naman si Solomon o Sulaiman, nang nagpadala ito ng sulat sa reyna, ang pangalan ng reyna si Bilqis, reyna ng Saba. Sinulat niya dito ang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tunay na ito ay mula kay Solomon at tunay na ito ay sa ngalan ni Allah, ang napakamaawain, ang maawain na nagsasaad. Huwag kayong magmataas sa akin at pumunta kayo sa akin bilang mga Muslim. Ito ay sa Suratun Namal number 31. Sinabi pina Allah tungkol kay Solomon o Sulaiman, wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Binigyan kami ng kaalaman bago pa niya at dati na kaming mga Muslim. Sa An-Namal pa rin, number 42. At nang nag-Muslim ang reyna na si Bilqis, reyna ng Saba, sinabi niya, Qalat Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nagsabi siya, Panginoon ko, tunay na ako ay lumabag sa katarungan sa sarili ko. Nag-Muslim ako kasama kay Solomon, kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Number 44 ang aya ng Suratun Namal pa rin. Sinabi ni Allah tungkol naman kay Isa ibn Maryam o Jesus na anak ni Birhing Maria. Falamma ahsa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ngunit noong nakadama si Jesus mula sa kanila ng kufur o kawalang pananampalataya, ay nagsabi siya, sino ang mga ansar, mga taga-adya ko tungkol kay Allah?
nagsabi ang mga alagad, kami ay ang mga taga-adya ni Allah, sumampalataya kami kay Allah, at sumaksi kami na kami ay mga Muslim o sumuko kay Allah. Ito ay sa Ali Imran number 52. Sinabi din ni Allah tungkol sa mga propeta, inna anzalna Taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu. Tunay na kami ay nagpababa ng Torah na doon ay may patnubay at liwanag. Humahatol sa pamamagitan nito ang mga propeta na mga nagmuslim. Al-Ma'idah number 44. Dito ay pinagtibay ni Allah ang pagmumuslim ng mga propeta. Ibig sabihin, Islam ang kanilang ipinangaral, Islam ang tinangkilik nilang relihiyon. Matapos na mabanggit ni Allah ang maraming kabutihan, mga kabutihang loob niya at biyaya na ibinigay niya sa mga tao, sinabi niya, kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun. Gayon siya naglubos ng biyaya niya sa inyo nang sa gayon kayo ay mag-Muslim. Ito ay sa Suratul Nahl 81. Tungkol naman sa sinabi ni Allah sa ummah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa araw na ito, bumuo ako para sa inyo ng relihiyon ninyo, lumubos ako sa inyo ng biyaya ko, at nalugod ako para sa inyo sa Islam bilang relihiyon. Islam ang kanilang ipinangaral na lahat. At sa panahon ng propeta, binuo na o kinumpleto ang biyaya, na ang tinutukoy ditong biyaya ay ang mga alituntunin at mga pambabatas na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Itinala din ni Imam Al-Bukhari na mula sa ulat ni Abu Hurairah na nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Ang mga propeta ay magkakapatid na mula sa iba't ibang ina, magkakaiba ang mga ina nila, subalit ang din o relihiyon nila ay iisa. Isa ang relihiyong ipinangaral nila na walang iba kundi ang Islam, na inaniyahan nila ang mga tao na kumilala at sumamba lamang kay Allah at iwaksi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga nagdidiyos-diyosan. Subalit, gaya ng nasabi natin, na ang mga kautosang ipinadala ni Allah sa bawat propeta, magkaiba po. Sinabi ni Allah, walikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Para sa bawat kabilang sa inyo ay gumawa kami ng isang pagbabatas at isang pamamaraan. Ibig sabihin, bawat propeta may kanya-kanyang mga batas. Batas ng ibadat at mga muamalat. Pagkatapos binanggit ng may akda, ad-dinu wat tariqa, ang relihiyon at ang pamamaraan. Dinullahi wahid wa huwal Islam. Ang relihiyon ni Allah ay nag-iisa. Ito ay ang Islam. Dahil dito, ang mga mananampalataya ay nakatitiyak na ang ipinangaral ng lahat ng mga propeta ay isang relihiyon lamang, at ito ay ang Islam. Nagpasabi pa siya, inna ad-dina indallahi al-Islam, tunay na ang relihiyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. Ito ay ang relihiyon ni Allah para sa mga una at mga huli. Nagsabi siya, inna anzalna Taurata fiha huda wan nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu. Tunay na kami ay nagpapaba ng Torah na doon ay may patnubay at liwanag. Humahatol sa pamamagitan nito ang mga propeta na mga nag-Muslim. Wa hadha huwal Islam bil ma'na al-'am alladhi huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirk. Ito ay ang Islam sa pangkalahatang kahulugan. Na ang tinutukoy dito, pangkalahatang kahulugan na ipinangaral ng lahat ng mga propeta na istislam o pagsuko kay Allah sa pamagitan ng tauhid at pagpapaakay sa Kanya sa pamagitan ng pagtalima at pagpapawalang kaugnayan sa shirk o pagtatambal.
At ang kahulugang pangkalahatan ng Islam na relihiyon ng lahat ng mga propeta na nagmula kay Adan, Ibrahim o Abraham, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa, Yosya bin Nun, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, at Jesus, at hanggang sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang istislam lillahi, pagsuko kay Allah sa pamamagitan ng tauhid at ang pagpapaakay sa kanya sa pamamagitan ng pagtalima at pawalang kinalaman at paglaban sa pagtatambal o shirk. At ang pakahulugang ito po'y napagkasunduan ng lahat ng mga ulama ng Islam. Wa amal islamu bil ma'na al-khas fahuwa ma ba'atha Allah bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haqq min aqaid sahiha wa syara'i'a adila wa a'malin salihah wa akhlaqin qawimah wa ja'alahu nasikhan lima sabaqahu minal adyan fala yaqbalu dinan siwa. Hinggil naman sa Islam na natatanging kahulugan, ito ay ang ipinadala ni Allah na propeta, sa propeta niyang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patnubay at relihiyon ng katotohanan, kabilang sa mga paniniwalang tumpak, mga batas na makatarungan, mga gawaing maayos, at mga kaasalang matuwid. Ginawa niya ito na isang tagapagpawalang bisa sa anumang nauna rito ng mga relihiyon. Kaya naman siya ay hindi tatanggap ng isang relihiyon iba rito. Samantalang ang pakahulugang pangnatatangi ng Islam, ito po ay ang ipinadala ni Allah kay Muhammad na patnubay at relihiyon ng katotohanan. At ito ay ang relihiyong Islam na relihiyon natin, kabilang ang mga pinaniniwalaang tuwid, mga batas na makatarungan, mga mabubuting gawa at mga kaasalang matuwid. Ginawa ito ni Allah na tagapagpawalang bisa sa naunang mga relihiyon. Ibig sabihin, tagakansila sa naunang mga pambabatas ng naunang mga propeta. Kaya naman obligado ang pagsunod sa patnubay at relihiyon ng katotohanan na dala ng huling sugo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ang panghuli at tagapagpawalang bisa sa naunang mga banal na kasulatang dala ng naunang mga sugo at mga propeta. Nagsabi siya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang reliyon na hindi ito matatanggap mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, wala din nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sumba man sa kanya na ang kaluluwa ni Muhammad ay nasa kamay niya, walang nakarinig sa akin na isa man kabilang sa umma na ito, Hudyo man ni Kristiyano, pagkatapos namatay habang hindi siya sumasampalataya sa ipinasugo sa akin, malibang siya ay magiging kabilang sa mga maninirahan sa impyerno. Ito ay rawahu Muslim. Kaya naman, magiging malinaw sa atin ang kabulaanan ng mga nag-aangkin na lahat daw ng mga relihiyon ay pareho lamang na maaaring sundin, at na lahat ng mga relihiyon ay pareho lang naman na patungo daw kay Allah. Sa panahon natin sa ngayon, ay laganap sa buong mundo ang panawagan ng kagaya halimbawa sa pagkakaisa daw ng mga relihiyon, mapayapang pagsasama ng mga relihiyon, pagmamahala ng mga relihiyon, at pananampalataya ng amang si Abraham. Sa panlabas, ang paanyaya at simulaing ito'y parang katotohanan. Pero ang kahuntungan nito ay paniniwalang kabulaanan
Paniniwalang sumasalungat po sa dalisay na tauhid na dala ng lahat ng mga propeta. Dahil dito, dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dala ang kumpletong batas na nagpapawalang bisa sa naunang mga banal na kasulatan. Kaya naman ay hindi pinahintulot sa isang Hudyo na manatiling Hudyo na sumusunod lamang kay propeta Moises at hindi niya sinasampalatayanan at sinunod ang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din naman ay hindi rin pinahintulot sa isang Kristiyano na manatiling Kristiyano kapag napag-alaman niya na dumating na ang huling sugo na si Muhammad, bagkos ay obligado sa lahat ng mga tao na sumampalataya at sumunod sa huling sugo gaya ng inutos ni Allah sa kanya. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sabihin mo, o mga tao, tunay na ako ay sugo ni Allah sa inyo ng lahatan. Naukol sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Walang Diyos kundi Siya. Nagbibigay buhay Siya at nagbibigay kamatayan Siya. Kaya sumampalataya kayo kay Allah at sa sugo niya ang propeta na iliterato, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat, na sumampalataya kayo kay Allah at sa mga salita niya. Sumunod kayo sa Kanya nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan. Ang ating pinasa ay Al-A'raf 158. Sinabi na may akda, وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْهُ الْحُسْنَى muslimin. Tumawag nga si Allah sa mga lingkod niya na nauna na sa kanila, mula sa kanya ang pinakamaganda bilang mga Muslim, sapagkat nagsabi siya, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin, bilang paniniwala ng ama ninyong si Abraham, siya ay nagpangalan sa inyo na mga Muslim. Lakin lama jarat sunnatullahi fi khalqihi ay yakhtalifu wa yaftariqu. So balit nangyari ang kalakaran ni Allah sa nilikha niya na magkaiba-iba sila at magkahati-hati sila gaya ng sinabi ng propeta niya sallallahu alaihi wasallam, pansinin, tunay na ang mga bago ninyo kabilang sa mga may kasulatan ay nagkahati-hati sa 72 paniniwala at tunay na ang kapaniwalaang ito ay magkakahati-hati sa 73 at ang 72 ay papasok sa impyerno at may nag-iisa na papasok sa paraiso, ang jama'ah, ang bukluran. Sarat hadil firqatun najiyah hum ahlus sunnah wal jama'ah al-mutamassikina bil kitab wal muttabi'una lis-sunnah al-khalisa min asy-syaubi wal ahwa wal bid'ah wa hum ta'ifatu dhahirah. Ang maliligtas na pangkat na ito ay naging ang mga alagad ng sunnah at jama'ah na mga kumakapit sa Quran, mga sumusunod sa sunnah na dalisay sa mga kapintasan, mga pithaya at mga bid'ah. Sila ay ang pangkating mangingibabaw na nagsabi ang propeta kaugnay sa kanila, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Hindi matitigil ang isang pangkating kabilang sa umma ko na magsasagawa ng utos ni Allah. Hindi makapipinsala sa kanila ang sinumang nagkanulo sa kanila o sumalungat sa kanila hanggang sa dumating ang utos ni Allah habang sila ay mga nangingibabaw sa mga tao. Muttafaqun alay. Inulat ni Imam Muslim at Imam Al-Bukhari ang hadith na ito. Matapos nito ay babanggitin na may akda ang katotohanan, paniniwala, pamamaraan at pag-uugali
ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na sila ang pangkat na ligtas at mansura, pinag-adyang pangkat. Natalakan na natin sa aklat na ito na ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay nasa gitna ng lahat ng mga paniniwala ng iba't ibang relihiyon at iba't ibang simulain at mga sikta o paniniwala. Wahum wasat bayna tarafain wa adlun bayna iwajain wa hudan bayna dalalatain. Sila ay kalagitnaan sa pagitan ng dalawang dulo, tuwid sa pagitan ng dalawang baluktot, at patnubay sa pagitan ng dalawang pagkaligaw. Ang salitang ito ay paglalarawan po sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kung ihambing po sa lahat ng mga relihiyon, mga sikta, mga pangkat na ligaw ang paniniwala at gumagawa ng mga bid'ah. Una, bainal musyabbihati wal mu'attilati fi babi sifatillah, na sa pagitan ng mga nagwawangis at nag-aalis ng kahulugan ng mga katangian ni Allah sa paksa ng mga sifat ni Allah, katangian ni Allah. Pinagtibay nila at kinilala ang mga pangalan at katangian ni Allah, pero hindi sila nagwawangis at hindi sila nag-alis ng kahulugan ng mga katangian ni Allah. Pinagtibay nila ang mga pangalan at katangian ni Allah, pero kalakip ang pagwawalang kaugnayan ni Allah sa mga katangian ng kakulangan at mga katangian ng mga nilikha, at hindi sila naglalarawan sa anumang mga katangian na hindi natatulos ng pag-iisip ng tao. Ikalawa, wa bainal Jabriya wal Qadariya fi babi af'alillah, na sa pagitan ng Jabariya at Qadariya sa paksa ng mga gawain ni Allah. Ikatatlo, wa bainal Murji'ah wal Wa'idiyya fi babi wa'idillah wa asma'il iman wad din, sa pagitan ng Murji'ah at Wa'idiyya sa paksa ng pangako ni Allah at mga pangalan ng pananampalataya at relihiyon. Ikaapat, wa bainal Khawarij wa Rafidah fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na sa pagitan ng Khawarij at Rafidah sa paksa ng mga kasamahan o mga sahaba ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bura'a min hadhihi al-madahib ar-radiyah wa tara'iq al-ghawiyah muqtabituna bi minnatillahi alaihim an habbaba ilaihimul iman. Sila ay mga walang kaugnayan dito sa mga masamang sikta at mga lisyang pamamaraan, mga nagagalak sa kabutihang loob ni Allah sa kanila, na nagpaibig siya sa kanila ng iman, pananampalataya. At ito po ang pinakadakilang biyayang nakamtan ng lahat ng mga tunay na mga sumasampalataya, na naipagkait naman sa maraming tao at maraming mga nag-aangkin na mga Muslim. Ito po ay ang biyaya ng tamis ng pananampalataya at biyaya ng paglakas ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay gaya sa isang makina na nagpapagalaw ng isang sasakyan. Ang sasakyang walang makina ay hindi gagalaw, hindi tatakbo at hindi aandar. Gayon din naman, ang pananampalataya ang siyang makina na nagpapagalaw sa puso, na nagpapagalaw rin sa katawan. Kaya naman, ang pusong walang pananampalataya ay gaya sa bahay na giba. Sinabi dito ng may akda, mga nagagalak sa kabutihang loob ni Allah sa kanila, na nagpaibig siya sa kanila ng iman, ng pananampalataya. Kapag naramdaman ng isang tao na siya ay lumalapit kay Allah, nakaramdam ng kapanatagan ang puso niya sa pagdedikir kay Allah, matiwasay ang puso niya sa pagbabasa ng Quran, masaya kapag dumadating ang oras ng pagdarasal, at nagpapasalamat kay Allah dahil sa ginabayan siya na makapagsagawa ng pagsambang ito at nailayo siya sa mga gawaing haram at mga kasalanan. Ito po ang pinakadakilang biyaya ni Allah sa kanya, na kung saan sinabi ni Allah, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Nanunumbat sila sa iyo na nagmuslim sila. Sabihin mo,
Huwag kayong manumbat sa akin ng pagmumuslim ninyo bagkus si Allah ay nagmamagandang loob sa inyo na pumatnubay siya sa inyo sa pananampalataya kung kayo ay naging mga tapat. Al-Hujurat number 17. Sinabi pa ni Allah, walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Subalit si Allah ay nagpaibig sa inyo sa pananampalataya, nagpaakit nito sa mga puso ninyo at nagpasuklam sa inyo ng kufur o kawalang pananampalataya at pusok, kaswailan. Ito pa rin ay sa Hujurat number 7. Kaya naman kabilang sa mga tanda ng pagsama, yung pagsama ng naturalisa, ay ang pagkasuklam ng isang tao sa iman, pananampalataya, at mga dahilan o mga gawain na dahilan sa paglakas ng pananampalataya. Kabilang din sa pagsama ng naturalisa ng isang tao ay ang kaligayahang nadarama nito sa gawaing kufur at anumang gawaing magpapalabas sa isang Muslim sa pananampalataya, gaya ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos, yung ateismo, yung mga pagsuway, kasalanan, o kaya mga gawaing bid'ah at lahat ng mga gawaing sumasalungat sa Islam. Dinungtong pa po ng may akda, وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Gumayak siya nito sa mga puso nila at nagpasuklam siya sa kanila ng pusok, kaswailan at pagsuway. Fadla min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim. Nangyari ito bilang kabutihang loob mula kay Allah at bilang biyaya. Si Allah ang maalam, ang marunong. Ito ang magtutulak sa isang mananampalataya upang magpasalamat at magpapuri kay Allah sapagkat siya ang nagkaloob sa atin ng iman bilang kabutihang loob at biyayang mula sa Kanya. Siya ang nagdadagdag sa atin ng iman, nagdadagdag sa atin ng pananampalataya sapagkat siya rin ang lubos na nakakaalam sa kalagayan ng Kanyang mga alipin. Siya ang higit na nakakaalam kung sino ang karapat dapat na dagdagan ng iman, dagdagan ng mga kabutihan at ayudahan ng mga pamamaraan na makatutulong sa Kanya upang makapagdagdag sa Kanyang pananampalataya at malasap ang tamis ng iman o pananampalataya sapagkat si Allah ang marunong na naglalagay ng bawat bagay sa angkop nitong kalalagyan. Kaya tinatawag siyang Al-Hakim kasi ang pakahulugan ng hikmah na sinasaling nating karunungan, paglalagay ng bawat bagay sa angkop nitong kalalagyan. At iyon si Allah ang Hakim ng lahat ng mga hukama. Binanggit pa ng may akda, basbasa ni Allah at pangalagaan ang lingkod niya at propeta niyang si Muhammad, ang mag-anak nito at ang mga kasamahan nito ng sama-sama. Sa pamamagitan po ng mga salitang ito'y natapos natin dahil sa kabutihang loob at biyaya ni Allah ang mga aralin ng aklat na Al-Aqidatul Muyassarah, ang paniniwalang pinagaan ni Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadi. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.